Magandang buhay! Ngayon ay pag-aaralan natin ang ponemang suprasegmental. At mula rito ay ibibigay ko sa inyo ang kahulugan ng mga ito maging ang mga kaunting halimbawa kung ano ba ang ideya ng ponemang suprasegmental. Layunin ng ating pag-aaral o kayo bilang mga mag-aaral na maipaliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng suprasegmental. Narito ang usapin tungkol sa tono, diin, antala, maging ang paghinto o kaya naman ay paghinto doon sa paraan ng pananalita natin. Kasi kung minsan, napakahalaga na ang tao ay mabisa at mahusay o maayos ang pakikipagtalastasan sa kanyang kausap. Ngayon ay titingnan natin kung paano tayo matutulungan ng paksang ito. Ikalawang dapat nating magawa o kayo bilang mga mag-aaral ay kailangan ninyong matukoy ang kahulugan ng ponemang suprasegmental at ang kaibahan nito sa ponemang segmental. Ating talakayin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng ponema dahil dito tayo mag-uumpisa. Kapag sinabi mong ponema, ito'y isang instrumento ng sulat na siyang nagtataglay ng likas na katangiang prosodic o suprasegmental. Upang lubos nating maintindihan ay isama natin ang ideya ng suprasegmental upang mabuo ang ponemang suprasegmental. Sabi, ang ponemang suprasegmental raw ay siyang tumutukoy o naglalarawan sa haba o diin at hinto o antala sa paraan ng ating pakikipag-usap. Bilang karagdagan, ito ay isang makahulugang unit ng tunog na karaniwang hindi tinutumbasan ng mga letra sa pagsulat. Maliit na unit o makahulugang unit ng tunog. Yun yung inilalarawan ng ponemang suprasegmental. Sa halip daw na sinisimbolo ito ng notasyong ponemiko, ay ginagawa ito upang malaman kung ano ang pagbigkas, kung paano binibigkas ang letter B, kung paano binibigkas ang letter C, kung paano binibigkas ang bawat mga letra, maging ang mga pantig upang mabuo ang isang pangungusap. Narito ang kahalagahan ng pag-aaral sa ponemang suprasegmental at ito ay ang haba at diin. Ang ibig sabihin ng importansya na kapag tayo nagsasalita, bakit kailangang pahabain, bakit kailangang tumigil, bakit kailangang itaas ang tono, at bakit kailangang magbigay ng diin sa ilang mga bahagi ng mga salitang ating binibigkas. Ang haba ay tumutukoy sa bigkas na inuukol ng nagsasalita sa patinig ng pantig ng salita. Pag sinabi nating pantig ay yung syllables na tinatawag natin at bawat syllables na yon madalas talaga or palagian merong letter na vowel o patinig na kasama. Ngayon, doon ginagamit yung konsepto ng haba sa pananalita. Naiiba kasi ang kahulugan ng salita dahil sa ibinibigay na pagpapahaba doon sa pagbigkas. At mamaya bibigyan ko kayo ng halimbawa. Hindi kasi pwede na dire-diretso lang tayo magsasalita at hindi natin aalamin kung saan tayo pwedeng tumigil, paano natin dapat pahabain ang mga salitang ating binibigkas. 'Di ba? Parang merong punto na nagsasalita tayo, kailangan mong medyo bahagyang pahabain yung pantig na yun. Kasi yun, kagaya nito, yun yung kailangan mong bigyan ng diin o pansin para masabi mong importante yung salita na yun. Ikalawa, ang halaga ng diin o ang ideya ng diin kapag tayo nagsasalita. Ito ay tumutukoy sa lakas ng bigkas sa pantig ng salita. Kapag pinahaba ang bigkas o nagkaroon ng diin, tumataas ang tono ng intonasyon.
ng pantig. So mahalaga ang pantig at mahalaga ang patinig sa pagtalakay sa ponemang suprasegmental. Nababago ng diin ang tono kapag ito ay iyong ginamit habang ikaw ay nagsasalita. Karagdagan pang impormasyon ay ang tono at ang tala. Itong apat na ito ay mahalaga sa pag-aaral ng ponemang suprasegmental. Kapag sinabi mong tono, ito ay pagtaas at pagbaba natin sa pagbigkas ng pantig ng isang salita upang higit na maging mabisa ang ating pakikipag-usap sa kapwa. Gusto mong tumawag ng isang bata at hindi pwede na, hoy, ganun lang kababa ang tono mo. 'Di ba? Parang kailangan makuha ko yung attention ng bata, kaya ano sasabihin mo? Hoy! 'Di ba? Sisigaw ka. O kaya naman, itataas mo lang yung tono mo. Let's say, hindi ka galit. Sabihin mo lang, iho, pakipulot ng basura sa loob ng, sa ilalim ng iyong upuan. Sapagkat yung bata ay alam nating may hindi ganun ano tawag doon, hindi ganun kagalang or kabuti na minsan ina-encounter natin. Paano mo babaguhin para medyo makuha mo yung attention niya? Pwede mong itaas ang tono ng iyong pananalita at sabihin na, "O iho, wala ka bang balak kunin ang basura na yan? Kanina ko pa yan iniuutos." Diba? Doon pa lang alam na ng bata na, alam na ng isang tao na sinasabihan mo na ikaw bilang nagsasalita ay parang nagagalit na, tumataas na ang tensyon, ganyan. O kaya naman 'pag nagtinda ka ng kakanin diyaan sa kalsada, ano ang iyong tono kapag ikaw ay nagtitinda, 'di ba? Kailangan mong itaas, lagyan ng tono, lagyan ng kulot, ika nga, ang iyong mga sasabihin upang makuha mo yung atensyon ng mga tao na pwedeng bumili sa'yo. 'Di ba kapagka nakakarinig kayo, hindi ko alam kung sa Cavite ay mayroong ganitong, ideya or tawag dito, mayroon ditong ganitong sistema. Sa amin kapagka nagtitinda ng balot tuwing gabi, hindi lang siya basta sasabihin mo, "Balot." Hindi gano'n, eh. Yung iba nataas pa, "Balot." Ako mababa pa rin ang boses ko pero gano'n nila tinataas ang tono nila, ano. So yun, nakikita natin yung halaga kung bakit kailangan ang pag-aaral ng ponemang suprasegmental dahil itinuturo nito yung haba, diin, tono, at yung antala o tigil. Kapag sinabi mong antala, ito'y saglit na pagtigil sa ating ginagawa sa ating pagsasalita. Hindi kasi pwede yung gaya ng sample ko kanina na dire-diretso tayong magsasalita hanggang sa wala na tayong paghinga. Kaya ginagamit ang bantas sa bawat pangungusap ay upang tumigil tayo. Katulad ng tuldok, isang hinga tayo ang kailangan doon. Kaya tayo gumagamit ng kuwit, 'di ba? Para bahagya tayong tumigil sa loob ng isang pangungusap. Higit na nagagawa nitong maging malinaw ang mensaheng ibig ipahatid sa ating kausap. At narito ang mga halimbawa upang mas lalo ninyong maintindihan ang halaga kung bakit kailangan na kapag tayo'y nagsalita, ikokonsidera mo yung natutunan mo sa pag-aaral ng ponemang suprasegmental. Ang sabi rito na unang halimbawa ay ang pag-uusap ni Wei at ni Gigi. Mapapansin niyo rito ang pagtaas at pagbaba ng tono nila. Ang sabi ni Wei, ang larawang iginuhit ni Christy ay maganda. Ay maganda. Maganda. Ang sagot naman ni Gigi, maganda? Tinanong niya, maganda? Sabi ni Wei, ang larawang iginuhit ni Christy ay maganda. Di ba? Ang sabi naman ni Gigi, maganda? Nakikita natin sa paggamit ng 1, 2, 3 o ng bilang 1, 2, 3 kung paanong dapat itaas yung tono at kung paanong dapat ibaba yung tono. Though sa ating mga sulatin, wala naman pong guide kung anong number yung mga salita sa bawat pantig.
Pero sa paraan ng pag-unawa sa isang pangungusap, naroon ang ideya kung kailangan mong itaas o ibaba ang iyong tinig o ang iyong tono. Ikalawang halimbawa ay ang pag-uusap ng dalawang babae. Sabi ng una, mabuti at dumating ka na. Mayroon na akong kasama. Kasama. Ulitin ko, mabuti at dumating ka na. Mayroon na akong kasama. Kasama. Eh, hindi natin kailangang ganun-ganun katagal tumigil. Pero mapapansin mo na doon sa pantig ng sa, naroroon ang diin o bahagyang pagtigil doon sa salita. Ika nga ay diin, kasama. Hindi naman pwedeng ganito. Mabuti at dumating ka na, meron na akong kasama. Pwede rin yun, siguro, kung iba ang ideya ng pangungusap mo. Pero she is talking about sa companion, sa, sa kasama sa bahay. Kaya, ganito natin binibigkas yung salitang kasama. Ang sagot ng ikalawa sa ibaba ay, naihatid na namin sa paliparan ang dating kasama ng tatay ko sa bukid. Kung mapapansin nyo, tuloy-tuloy lang tayo. Wala tayong ginawang pagtigil. Sa makatuwid, hindi naman sa lahat ng salita ay dapat meron tayong pagtigil sa pantig. Pwede nating ituloy-tuloy lang ito at dumating tayo sa ibang bahagi ng pangusap kung saan tayo ay pwedeng tumigil. Naihatid na namin sa paliparan ang dating kasama ng tatay ko sa bukid. So mula sa kasama at kasama. Kasama at kasama. Okay? Then, ang kasunod natin ay itong dalawang nag-uusap. Ang sabi niya, hindi itim. Hindi itim. Hindi itim. Siya ang una, no? At ang sabi naman ng ikalawa, hindi itim. Kung makakapansin nyo ang pagkakaiba, meron silang ideyang pinag-uusapan patungkol sa kulay itim. Ang una, hindi daw itim. Ang ikalawa, hindi itim. Sinasabi niya na kulay itim. Huling pag-uulit, hindi itim, sabi ng una. Ang ikalawa, hindi itim. Okay? So, I hope nakukuha niyo po yun. And then, ikatlo, basahin natin ang pangungusap at dito uusbong ang konsepto ng pagtigil o antala. Pagmasdan ninyong mabuti ang mga tala. Ang mga tala. Pagmasdan ninyong mabuti ang mga tala. Pagkatapos ay gumawa kayo ng tala sa inyong kwaderno. Pagkatapos ay gumawa kayo ng tala sa inyong kwaderno. Ngayon ay sana nakita nyo ang kahulugan ng pag-aaral ng ponemang suprasegmental. At ang huli kong katanungan na pwede nyong iwan doon sa comment section ay gaano ba kahalaga na marunong ka na tumigil, marunong kang magtaas at magbaba ng boses mo kapag ikaw ay nagsasalita, gaano kahalaga yung pag-aaral ng ponemang suprasegmental. At kung alam mo yon, naintindihan mo to, nakinig ka, alam kong meron kang iiwan na mensahe ng pagpapahalaga doon sa comment section. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.